Ikaw, san paktangoy? Aingen. Pare. Mamimitas ng gulay ang pare. Ito, haba na oh. Haba, haba. Toy. Pare, habang patulay. Ito pang isa dito sa likod mo. Pwede na ba? Pwede na na. Magulang yan. Sakto lang yan. Pangko na yan. Binhi, dalawa. Dalawang pang binhi. Nakalisok pala dyan. Pang agahan. Dami. Sama mo na rin to. Saan pa? Okra naman. Binhi. Dami. Oh. Puno ang balanan. Yan o talong. Ang balanan. Mamimitas ka, mag-harvest ka dito lang sa iyong bakuran. Maganda rin talaga Ano pag to pa, umarang? kaya, maganda rin pag natatanggalan talaga ng dahon. Ilipat mo yan dun sa bangkag. Madali pating magpitas pag natatanggalan ng dahon ng okra. Hindi makati. Didi, dalawang D ang aking sandata. Bakit tayo ay porsigido na makadevelop ng ating backyard garden mula January hanggang ngayong Mayo 19, 2024. Kahit nagsimula tayo ay panahon ng El Nino, walang kaulan-ulan, at ngayong Mayo na lamang umuulan dito sa ating barangay, ay nagawa nating makadevelop ng mga gulay sa ating bakuran. Itong mga inaani natin ay itinanim natin noong February, at ngayon nga po ay marami ng bunga ang mga patula at okra, at kasama na rin ang talong. Bagaman yung iba katulad ng kalabasa ay hindi namunga, pero marami po tayong napapakinabangan dito sa ating backyard garden. Nais kong i-reveal sa inyo ang dahilan bakit hindi natin nasasayang ang ating oras dahil nga sa ating backyard garden. Pero ano yung sandata natin para kahit anong mga pagsubok or anong mga balakid na minsan ay iniisip natin ay ating napapagtagumpayan. Number 1, pagkaroon ng desire, strong desire. Kaya sa ating pagpaplano ay kaakibat nito yung ating pagnanasa. Yung pagnanais na pagandahin natin ang ating bakuran. Katulad ngayon, madaling araw pa lang, alas 4 ay tayo gumising upang magplano ng ating gagawin ngayong araw na ito. Sa aking pagpaplano ay ina-identify ko yung problema. Katulad ngayon, ang problema sa aming bakuran ay nakakapasok na yung mga manok. Kaya ang solusyon nito na aking isinulat ay ang paggawa ng bakuran, ayusin ulit yung bakod at sikaping hindi na makapasok ang mga manok ng kapitbahay, at yung manok natin ay sikapin ding maayos ang kanilang mga bakod. At kinakailangan niya itong aksyonan agad pagkaliwanag. At syempre, i-maximize natin yung ating resources. Kung anong mayroon tayo, yun ang ating gagamitin para tayo makalibre. At sa ating desire din, yung pagnanasa natin ay yung determinasyon natin. Kailangan kapag mayroon tayong determinasyon, ay tayo relentless. Ibig sabihin po, hindi po tayo kailanman mapapagod sa ating ginagawa dahil mahal natin ang ating ginagawa. Nag-i-enjoy tayo sa ating ginagawa. Yung makita mo na lumalaki yung mga halaman, pagkatapos yung mga gulay ay namumulaklak at nagbubunga at nakaulam mo, pinagkakakitaan mo, ay malaking bagay pa. At pagiging resilient, yun, kaagapay ng determinasyon. No problem can hinder your plan. Just always find solution to every problem. Ako'y naniniwala na kapag tayo ay resilient o hindi tayo natatalo, nagiging adjustable tayo. Ano man ang problema ay pinaglalabanan natin at tayo gumagawa ng solusyon. Kaya ngayong araw na ito ay sinikap nating magising ng umaga. Before 6 ay tayo gumawa na, tinalian na natin ang ating bignay, naglagay na tayo ng matabang lupa sa sako, at kumuha rin tayo ng mga itatanim katulad ng okra, papaya, at nakapag-transplant na po tayo. At mamaya-maya tayo kukuha ng tayo ng kambing, magpupunla ng iba't ibang mga punla, at kukunin natin yung mga net sa bukid na pinaglagyan natin ng manok dati
at aayusin natin ang lupa sa garden. Ganyan po ang dahilan bakit patuloy na pinapaganda natin ang ating bakuran at ngayon na po ay kapaki-pakinabang. Po ang ating na-harvest na patula at okra sa ating bakuran. 5.5 kilos na patola. So ibig sabihin nito ay 330 pesos. Yan. Ito namang okra ay 70 peraso. Ayan. So ang ating pong na-harvest ngayong araw na ito ay halagang 400 pesos kung ito'y mabibinta lahat. Pero ako'y naniniwala ito'y mabibinta sapagkat bihira ang gulay ngayon.